Gay na po ng kanyang suporta Chavit Singson para sa rally ng iglesia ngayong paparating na November 16, linggo na po yan, at sinabi niyang siya po ay sasama at makikiisa at makikilahok sa gaganaping 3 days rally ng INC. And sinabi rin po niya dito na bumaba ka na, Marcos Jr. Kaya sabi ko nga, ang battle cry or ang dapat panawagan ng iglesia sa 3 araw nilang rally ay mag-resign ka na, Marcos Jr. Kasi sa tingin ko, medyo magiging malumanay pa rin ang INC. Ang pwedeng isigaw lang nila dyan or panawagan ay panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan o isoli ang pera ng taong bayan. Most probably isoli na lang, right? Ang ninakaw. Mga tipong ganun ba? Ibalik ang ninakaw na pera or itigil ang korupsyon. Ganun lang. Kasi nga religious group yan. Hindi nyo aasahan na magiging harsh ang kanilang message. Pero itong si Chavit Singson, talagang isinisigaw niya na mag-resign ka na ang iwi. Buti nga resign eh. Kumbaga wag mo nang antayin pa. Wag mo nang antayin pang dumating ang pagkakataon na sipain ka ng taong bayan katulad ng tatay mo noon. O, makinig ka, Marcos Jr. Para sa tingin ko mga tat kuya, hindi naman makikinig si Ngiwi. Kasi kabalan naman yan siya, di ba? Manhid naman. Tsaka wala naman sa tamang pag-iisip. Hindi siya, tawag dyan? May term dyan eh. Hindi siya rational. Hindi siya nag-iisip ng tama. Right? Hindi malinaw ang kanyang pag-iisip, foggy, baka dahil din sa pulveron. Kasi kapag nasosobrahan ka talaga sa sweets bagang, matamis ba ang pulveron? Malay ko. Hindi kasi ako kumakain ng Charot lang, favorite ko naman yung totoong pulveron yung literal na pulveron. Pero kung talagang yung ginagamit mo ay pulveron na nakakabangag, good luck sa'yo, no? Hindi malinaw ang pag-iisip mo, plus kinakain ka ng paranoia, di ba, ng takot mo na bumitiw sa pwesto dahil alam mo na mawawala yung immunity mo sa kaso once na nag-step down ka. Pagdating ng 2028, kakabaka-baka na for sure. Baka nga gawa nila ng paraan mga kababayan kasi may nagpo-propose ngayon ulit at binubuhay ulit yung pagbabago ng konstitusyon natin. Although may mga kakilala tayo, no, even mga iba pang Duterte supporters na gusto nga ng federalism, gusto ng pagpapalit ng sistema or whatever ng gobyerno, no, na tanggalin na yung presidential system, ganyan, mag-federal form of government na tayo or whatever. Dahil nga parang ang nangyayari ay Manila lang ang yumayaman and lampa yung konstitusyon natin, no? Hindi kita tatakutan, hindi iginagalang. So, whereas kung maybe federal form of government tayo, ay baka umunlad rin yung ibang mga probinsya na kumikita naman talaga ng maayos, no? Kasi ang nangyayari, nakukurakot lang yung na-degenerate na revenue and mga buwis ng mga bayan-bayan at probinsya pag dinala sa Maynila, babawasan, pagbalik sa kanila konti na lang. So parang lugi pa ang kadahilanan nila. May mga iba kasi probinsya na hindi naman talaga kumikita ng malaki eh. So tutulungan natin o tulungan tayo. Yung mga ganong gas-gas ba nga na mga pautot. Buong Pilipinas tutulungan natin, no one will be left behind, kuning-kuning. Otot! Ang nangyari, binulsa kaya baha sa buong Pilipinas, hindi lang sa Maynila. Alright, maybe we should listen to Governor Chavit Singson sa kanyang interview. And sinabi nga po niya na sasali siya sa rally, so aakyat sa entablado at magsasalita. Maybe you can do more than that, Governor Chavit, right? Please support the rally na huwag mag-end in 3 days. Why not? Kaya mo yan. May nananawagan na nga sa'yo na mag-arkila ka ng barko no? Baka kaya naman pwede mong sponsoran ang 5-10 barko from Visayas and Mindanao para may maghatid ng mga, di ba, ng mga gustong makilahok sa historical na mga protestang ito. At hindi na ito dapat patagalin pa, napapagod ang taong bayan, nauubusan ng pasensya at ng mga resources. Dapat itong momentum na gagawin ng iglesia ng 3 days ay ma-extend pa hanggang November 30 kung kinakailangan, hanggang Kapaskuhan, hanggat hindi bumababa yung iwi.
At ang katulad mo lang Manong Chavit na may kakayahang tumulong sa mga taong gustong sumama at makilahok sa mga protestang ito ang dapat po talagang sumuporta na sa taong bayan. Kasi kung 3 days lang ito, ang gagawin lang ni Iwe, magpupulvuron sa gabi, matutulog, minsan ang tulog niyan, malamang lumalagpas ng 2 araw, pagising niya sasabihin, tapos sabing rally ng iglesia, okay, balik na naman tayo. Business as usual naman na tayo. Sinong napagod, sinong nalugi, sinong nagastusan. Ganun yun. Ganun mag-isip yung mga walang hiya, right? Let's listen muna to Manong Chavit, mga kababayan. Hindi ako nakikipag-usap kay Sara na yung sinasabi nila na Inaakusahan nila. nag-uusap kami, galit ako dahil Sara ako. Hindi. Kaya ang suggestion ko kung magre-resign si BBM na mas maganda, para hindi na siya palisin ng tao kagaya nangyari sa mga parents niya, Yeah. mas maganda, mas honorable kung mag-resign. Yes. Huwag nang antayin magalit. Galit ng tao Pag sumumara galit niyan, hindi Pag natin naubos ang mangyayari. pasensya. So, Pero yun nga yung mangyayari, Gov, di ba? Kung ang call natin is BBM resign, ang sasabihin ng kabilang panig, ay gusto mo kay Sara Duterte kasi siya lang yung makakapag-benefit dito. no. Ano po yung tugon ninyo sa mga ganun? Kung alis si BBM, sa Supreme Court magagaling, ang sino sa kanila doon lang ang pag-asa natin. Kung sino sa kanila doon, ang acting president at mag-uusap na ang military, Okay. mga justices, other groups, religious organizations, mag-uusap kung anong gobyerno ang susundan natin. Then snap election. Gob, so you're looking at extra constitutional solutions. Kumbaga, wala yun sa succession ng Walang constitution. mangyayari dito sa ating bansa Totoo yan. Pakapala ng mukha I get you, sir. Pero isipin, as far as you're concerned, labas na tayo dapat sa usapin ng konstitusyon, ng kung ano legal. Bubukod na tayo doon at make the rules as we go along. But who would you trust to enforce or to make the rules and enforce the rules? Only the Supreme Court. So you still have Kung faith? aasa tayo sa Supreme Court, paano nila masosolve yan? Silang gumawa. You tell me. Silang gumawa Paano masosolve? Paano nila masosolve? Kung sila lang. Pero Gov, you, as Sean mentioned, you have faith in the Supreme Court to settle this I have trust in the Supreme Court. That's the last. I hope as so. the last Pag arbiter. wala pa rin mangyari sa Supreme Court, talagang Pero, Gob, doon siguro gusto ko lang umalis pero hindi ako alis dito. pero Gob, hindi ba ironic na aasahan mo yung Supreme Court to decide outside of the Constitution? Kasi the Supreme Court supposed to rule on pag wala na si constitutionalities. BBM, ayaw ko sino man ang pumalis sa kanya. Gusto ko mag-acting muna parang caretaker ang Supreme Court. Then they decide kung snap election, whatever they decide, basta magbabago ang ating gobyerno. Dahil nakakaya na tayo sa buong mundo. Government na mismo ang babago. Tingnan niyo, pumunta siya sa ibang bansa, binigyan lahat ni Trump, tayo zero. Pumunta siya sa US kay Trump, 1% lang binigay. Nabentahan pa yata tayo ng aeroplano yung jet. Hindi pa naman tapos yun. Pinag-uusapan pa naman yung I know what you mean, yung F-16. Yung F-16. Kumbaga hindi na ginagalang ang Pilipinas, hindi na nare-respeto dahil sa kainutilan niya. Pero you think bababa yan? I don't think so. Sabi nga ni Governor Chavit, ipakapala na lang ng mukha 'Di ba? Matigas ang mukha. Hindi yan bababa. Mawawala yung protection ng immunity sa kanya. Ngayon, kung hindi ito bababa at aabutin pa rin ng Pasko at Bagong Taon mga kababayan, dapat sana nga ASAP Pa-impeach na yan. Di ba sabi ni VP Sara, merong limang impeachable offense, singiwi. Ka-impeach na siya, dapat na siyang tanggalin sa pwesto. Hindi pa nun pinapakulong si PRRD, ganun na yung sinasabi ni VP Sara, and now, pinakidnap niya si PRRD, pinakulong niya. That's another, di ba, culpable violation of the Constitution. O, betrayal of public trust, one of the impeachable offense.
pinagkatiwalaan ka na poprotektahan mo ang nasasakupan mo, isinorender mo sa foreign power, impeachable offense yun. So, 6 na. Baka marami pa nga eh. Well, at least may mga nakikita na si VP Sara. Yung malalang corruption, sino pa ang pinakautak niyan? Siya o asawa niya. That's another official impeachable offense. Right? Mga ganyan, plunder. Kaya lang mahabang proseso siguro, hahanap pa ng evidence at proof. Oh. So, tama si Manong Chavit, no? Kung makikinig ka lang, Iwi, bumaba ka. Kesa naman ikaw ay masipa ng taong bayan, tama? Kesa naman ikaw ay mapagkaisahan pa ng mga Pilipino na galit na sa'yo, araw-araw lumalala ang galit sa'yo. So, bumaba ka na lang. Kesa matulad ka sa tatay mo, kayo noon nakaalis kayo, what if hindi? What if may loko-loko, mga kababayan, ganito. What if may may mga grupong tarantado na say, aalis sila, pero ang mga Pilipino, expected yan sa mga Duterte supporters na peaceful, even INC, di ba? Peace rally yan eh. Kilos protestang peaceful, right? Pero what if may tarantado? Hindi porke kinaibigan yung Iwi at nakipagkaisa kayo sa mga makakaliwang grupo, sa mga terorista, even sa mga pinklawan, safe na kayo. Traidor ang mga yan. What if gumawa ng kalokohan at siniwi, di ba? Pinuruhan, ibintang sa mga Duterte supporters or whatever. Kita niyo yung rally nga sa Luneta, yung mga nakaitim tong September 21. Di ba, ang usapan, peace rally, pero yung iba, mga nambato, nanira ng kung ano-ano sa Maynila, right? Nakipag-away sa mga pulis kasi malalakas ang loob dahil naka-bonnet, naka-sunglass, naka-face mask. Yung iba dun pinagdroga ha. Even yung mga nasa EDSA, shoutout po, nung September 21, sabi ng mga grupo na pumunta ng EDSA nung maraming rally, right? Meron daw mga umattend sa EDSA shrine na mga nanlilisik ang mga mata at pulang-pula at wala sa sarili. High na high. At ang goal nila ay manabutahin ng rally. Pinagdroga bago sumali. Nga lang at maraming mga pulis, marami ring mga Duterte supporters, baka hindi nagawa. Kasi pinagsisisigawan ng ibang mga matitinong sumama sa rally eh. So kahit nawala sila sa tamang kaisipan, siguro nataranta rin, hindi natin magagawa yung kalokohan natin. Maraming mga vloggers, buhay ang mga camera, ganyan, maraming tao, may mga pulis pa. So kung ano man yung pinaka-ultimate, right, o kung ano yung pinakamotibo nila or inuutos sa kanilang gawin sa rally doon sa EDSA Shrine, hindi nila nagawa. May sumali sa amin ng November last year, may sumali sa amin na high rin, bangag na bangag. Hindi na nga naliligo eh, 5 araw nang nandun, amoy ihi na nga yung pantalon. Amoy taong grasa na nga. Hindi namin nahalata sa una na nakatira pala. Pero nung kalaunan, nung mga lumipas sa mga araw, parang kurong-kurong na eh. Naalala nyo, nag-live ako ng yung January rally ng Iglesia ni Cristo. Yung tinutukoy kong taong high na high noon sa EDSA, nandun din, nakahagip pa nga sa live ko. Di ba nagla-live ako nung papunta na kami sa rally ng INC, January 13. Andon, nakunan din, sinermonan ko pa nga. Kung matagal na kayo nakapollow sa akin. Yun din yung parehong lalaki na inilagay sa rally na sinaway ko, di ba? Sabi ko, huwag mong gawin dito yung ginawa mo sa amin sa EDSA. Bangag na bangag. Oh, what if may tumarantadong Iwi? Alam mo, sumugod ang taong bayan. Sabi ko nga, ang peace rally kasi ng iglesia ay, iraraos lang ng 3 days para manawagan siguro na, di ba, na itigil na ang corruption, ganyan, unahin ang taong bayan, papanagutin ang mga nagnakaw, or, di ba, or gumawa ng mga proyektong marurupok or wala talagang ginawa, panagutin. Baka ganun lang yung panawagan, pa sabi mo susugod sa Malacanang, hindi nang gagawin ng iglesia. Pero ang dapat gawin talaga ng mga Pilipino para tapos na ang lahat ng ito. Hindi, walang balak magbago yan. Sige, you think magbabago? Paki-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.